The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning. Sorry to keep you waiting. It's okay lang, Jack. We're here to serve the people. Yan ang gusto namin sa'yo. Anumang oras, nasaan ka man, handa kang maglingkod para sa mga kapatid natin. Eto na nga, Yes, Pastor. May sulat tayo dito, pero ito ang mga kapatid po natin na nakatutok ngayon, yung po mga comments nyo dito sa ating panayam kay Secretary Vince Dizon. Mamaya, babalikan po natin yan dahil ito pa po ang isa sa importanteng segment ng ating programa, ang The Daily Bread. At nandito na nga si Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, etong sulat natin galing kay Tatay Kaloy. So babasahin ko na ha. Natanggap po natin ito galing sa ating Viber hotline. Pwede rin po kayong sumulat sa Facebook page ng True FM o sa Facebook page ko po na DJ Chacha. Sabi niya dito, Pastor Jeff, tawagin niyo po ako sa pangalang Tatay Kaloy. Yan po ang tawag sa akin dito sa loob ng mga kapwa ko inmates. Ako po ay isang person deprived of liberty o PDL. Napapanood ko po ang Ted Filon at DJ Chacha sa common area namin habang nag-aalmusal sa umaga. Napapakinggan ko ang mga payo nyo at gusto ko ring idulog ang problemang bumabagabag sa akin ngayon. Ako po'y nasintensyahan ng reklusyon temporal dahil sa kasong estafa. 18 years na akong bilanggo. Pumalpa kasi ako sa negosyo na aking pinasok at milyon-milyong piso mula sa inaya kong investors ang hindi ko na naibalik. Sinubukan kong ayusin ang problema pero sa laki ng perang nadispalko ko, kulang pa rin. Ubos ang lahat ng ipon ko sa bangko, na isang laang bahay na naipundar ko para sa aking mag-iina. Nabaon pa ako sa utang sa magulang, mga kamag-anak at maging sa mga kaibigan. Nang ako'y makulong, nawalan po ng tirahan ang aking pamilya dahil naremata ang sinangla kong bahay at lupa. At nangupahan na lamang sila sa maliit na apartment. Noong una, dinadalaw pa nila ako. Subalit magsimula ng ginugulo na sila ng mga pinagkautangan ko noon. Pumunta sila sa malayong probinsya ng aking biyenan at doon na nanirahan. Noong una, Pastor, tumatawag-tawag pa sila sa telepono. Hanggang sa dumalang ang pagtawag ng aking asawa at tuluyan ng hindi nagparamdam. Magwawalong taon na rin na hindi ko nakakausap ang aking pamilya. 48 years old ako nang makulong. Magsi-66 years old na po ako ngayong taon. Nagsisisi at pinagbabayaran ng ang lahat ng aking kasalanan. At makakalaya na pagkatapos ng 2 dekada mahigit sa kulungan. Pero ang balitang parol, hindi ko masabing magandang balita. Makakalaya nga ako, pero tila bilanggo pa rin ako sa kasalanan na nagawa ko. At sa paglabas ko, wala akong mukhang maihaharap sa pamilya ko. Sa nalalapit na paglaya ko, natatakot akong umuwi sa pamilya ko at mga kamag-anak ko. Baon pa rin kasi ako sa utang. Sinira ko rin ang kinabukasan ng mga anak ko. Sinira ng kasalanan ko ang relasyon naming mag-asawa. Natatakot ako dahil baka hindi nila ako mapatawad. Matanda na akong lalaya at magiging pabigat sa kanila dahil marami na rin akong sakit. Baka hindi na nila ako tanggaping muli. Pastor, may uuwian pa kaya ako? May pag-asa pa ba ang tulad ko? Yan nga po ang liham ni Tatay Kaloy. Ang tanong niya, anong say mo, Brad? So ayan, may mga nanonood sa atin at nakikinig nga no, ng mga kapatid nating PDLs. At isa na po dyan, si Tatay Kaloy. 66 years old na po siya. At 48 years old nang siya'y makulong. So ngayon, nabigyan ng parol pero hindi siya masyadong masaya kasi hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya ng pamilya niya dito nga sa paglaya niya. Pastor, anong gusto mo sabihin kay Tatay Kaloy? Wow, Tatay Kaloy, napakabigat ng pinagdadaanan nyo, no? Ramdam na ramdam ko yung bawat titik sa letra sa iyong sulat. Alam niyo po, yung bigat ng puso na dinadala nyo, hindi lang sa kulungan na pisikal, okay, kundi sa bilangguan ng pagsisisi at hiya, of course, at takot sa hinaharap.
May konti lang po kung maipapayo sa inyo. Pero again, sana po maliwanagan kayo sa tulong ng salita ng Diyos. Gusto ko ipalam sa iyo na may pag-asa pa. Yun po ang una kong sasabihin sa inyo. Wala ni isang pagkakamali ang mas makapangyarihan pa po sa pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. Kahit ang mga tao nasa kadiliman, sa loob ng maraming taon, ako po ay witness dyan dahil ako isang pastor na nagpastor ng marami na rin pong kongregasyon, maaari po makatagpo ng liwanag. At naniniwala ako may ilaw pa rin naghihintay sa iyo. So una ko lang po gusto sabihin sa iyo, at Tatay Kaloy, ang kapatawaran ng Diyos ay laging bukas. Sabi nga niya, kung ipapahayag daw natin yung kasalanan natin sa Kanya, if we're gonna repent, siya'y tapat at makatarungan upang patawarin tayo. Hindi mo na mababago po yung nakaraan nyo, Tatay Kaloy, pero maaari mong pagkatiwala sa Kanya ang future mo. Ang tunay na kalayaan na hindi lang tungkol sa physical na paglaya, kundi sa kapatawaran na nagmumula sa Diyos. So, pangalawa pong payo ko sa inyo, magpatawad muna po kayo sa iyong sarili. Mukhang hirap po kayong umarap sa pamilya nyo dahil sa bigat ng inyong mga nagawa. Pero gusto ko rin pong paalala sa inyo, minsan tayo mismo ang pinakamahirap patawarin. Kumbaga, yung sarili nating pagpapatawad sa ating sarili. So kung humingi ka na ng tawad sa Diyos, papatawarin ka niya. Kung ang Diyos nga nakapagpatawad, dapat mo ring piliin, Tatay Kaloy, na palayain din ang sarili mo sa iyong mga pagsisisi, kahihiyang nagawa. Kasi una-una, pinagbayaran mo naman na yan. 20 taong ka na dyan sa kulungan. Yung minsan, yung guilt, kung nakatakas ka sa batas ng Diyos at batas ng lipunan, maaaring mag-guilty ka pa. Pero kayo po, okay, pinagbayaran niyo po na mahabang panahon. Ang pagsisisi po ay mahalaga, pero hindi ka tinawag ng Diyos para mamuhay sa guilt habang buhay. Pangatlo po, paglapit niyo sa pamilya niyo ay mahalaga. Isa po itong hakbang sa panunumbalik ng relasyon. Dahil matagal na silang hindi nakipag-ugnayan sa iyo, maaaring hindi agad sila bukas sa pakikipag-usap. Subalit, maaari ka magsimula sa maliliit na hakbang, Tatay Kaloy. Siguro sumulat ka, kung wala kang telepono, sumulat ka ng isang sulat na mula sa puso. Hindi para ipilit ang pagbabalik, kundi para ipahayag mo ang iyong pagsisisi at pagmamahal sa kanila. Magpakita po kayo ng tunay na pagbabago. Alam niyo po, ang pamilya na sakta na hindi madaling bumalik. Alam niyo yung parang, balik na tayo sa dati pero maaaring bumukas sa kanilang puso kapag nakita nila yung sinseridad niyo. Igalang niyo po yung kanilang proseso ng pag-heal o pagpapatawad. Maaaring hindi agad nila matanggap ang iyong pagbabalik, pero ipakita mong handa kang maghintay. At pang-apat po, hanapin mo yung bagong purpose mo sa buhay. Ikaw ay malapit ng lumaya, pero ano ba ang magagawa mo sa bagong yugto ng iyong buhay? 60 plus pa lang naman po kayo, bata pa kayo, kumbaga, kaya nyo pa, kung mga 20 plus years, 30 years, baka mabuhay pa kayo ng ganyang kahaba, marami pang pwedeng gawin ang Diyos sa inyo. May maganda kayong testimony na maaaring maging inspirasyon sa iba. So maraming tulad mo na kailangan ng gabay at encouragement. So yung kwento nyo, maaaring maging inspirasyon sa kanila. Pwedeng sa halip na tingnan mo ang sarili mo bilang pabigat, mas pagtuunan nyo po yung tanong, paano ba ako magiging pagpapala sa iba? Tandaan niyo po, may pangako ang Diyos. At ito nga po yung verse ko ngayon, nasa end, Roma 15:13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan po ang aking dasal sa inyo, Tatay Kaloy. Hindi ko minamaliit yung sakit na nararamdaman nyo, pero nais ko ipaalala, hindi pa po tapos ang laban. Ang Diyos na bumuhay kay Lazaro sa pagkamatay, doon sa libingan, ay siya rin makakapagbigay sa iyo ng panibagong buhay at panibagong pag-asa. Humingi ng tawad sa Diyos, patawarin ang sarili, at unti-unting lapitan ang iyong mga mahal sa buhay. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po kay Tatay Kaloy. Talaga po napakabigat ng kanyang pinagdaanan at kasalukuyang pinagdadaanan. Ngunit Lord, dama ko ang kanyang pagsisisi, dama ko Lord ang kanyang sinseridad na makabalik sa kanyang pamilya. So Lord, ikaw po mag-ayos ng lahat ang puso ng bawat isa, makapagpatawad sa ang kanyang mga kamag-anak at pati si Tatay Kaloy makapagpatawad sa kanyang sarili. Salamat sa panibagong pag-asa ni Tatay Kaloy. Alam ko ikaw ay buhay at nakikinig sa kanyang mga dasal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, muli po maraming salamat sa araw na ito sa muling pagbibigay po sa amin ni Brad Jeff ng gabay at patnubay.
Lord, alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang misyon, sa kanya pong ginagawang sakripisyo po sa aming programa. Lord, salamat po na marami. Higit sa lahat po, sa mensaheng kanyang ipinaabot sa amin sa ngalan po ng inyong pong banal na kasulatan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mabuhay ka, Brad, at salamat muli sa iyong patience and fortitude sa ating programa. At sana din sa mga nakikinig ngayon dyan sa Bilibid Girl, ha? Kasi Yes marami po, po ang mga kapatid nating PDLs. nagbigay din sa akin dati ng mensahe na yun nga, meron silang common area doon at sila nakakapanood sa atin. So mabuhay kayong lahat, naniniwala kami. Naniniwala kami sa inyong lahat, sa inyong pinagdadaanan, at higit sa lahat sa inyong pagkakataon na makapiling ang inyong mga mahal sa buhay sa takdang panahon. Amen. Okay, Brad? Alam mo, Brad Ted, nabanggit mo yung piitan. Meron ako isang kaibigan sa probinsya na nakulong at ni-request niya ron sa warden na ipalabas yung mga sermon ko na nakaka-encourage. So, sa mga nakikinig po, kung meron diyang in charge, pwede naman po. Pwede ko kayong bigyan ng kopya ng mga mahaba kong sermon, mga 30 minutes. Kung gusto niyo lang po may patuloy na palabas na encouragement yan. Sabihan niyo lang ako at willing ako ipadala yung mamimili ako ng mga sermon na talagang nakaka-uplift ng mga sitwasyon ng mga kasamahan natin. Partikular sa kanilang sitwasyon. Amen. 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 Okay, so Brad, bukas we are back to our regular programming. And then, okay, we beg for your indulgence dahil nga dito sa ating importante rin na pinag-usapan at kahit pa paano, nagkaroon tayo ng pag-asa, di ba? Dito sa ating sitwasyon sa transportasyon. Okay, Brad? Yes. Pagdasal natin si Sec Beans at bigyan natin siya ng pagkakataon na maisakatuparan yung kanyang gustong isakatuparan. Brad Ted, paalam na ako. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.